Alright, good morning to all of you. Glory to God. Sabihin nga po natin, glory to God. Amen. Tingnan natin nga kung meron tayong mga bagong dumating ngayon. Ay, nandito pala yung aking pinsan na galing sa Dubai. Hi, Brian at saka kanyang asawa. Welcome to Remo Word of God Church. Ayan, meron pa po tayong ibang bisita? Praise God, hallelujah. So glory to God kasi umabot na tayo ng April. What is the year ngayon? 2026. Di ba parang kailan lang, parang lahat tayo nakakontain kasi quarantine. Natatandaan niyo ba yung buhay niyo ng quarantine? Di ba? Nung nagninilay-nilay ako, parang ganun na pala kabilis. Lagpas na tayo in the first half of the decade of pay. Di ba? Di ba? This is the decade of pay. You will use your mouth to manifest what you want to be manifested in your life. So every good thing that comes from the Lord, yun ang dapat na ating dinideclare. Amen? So tapos na yung first half. 2026 na. Nandun na tayo sa second half. Ano ba yung ine-expect natin na gagawin ng Panginoon? Meron ba kayong expectation? Dapat madami pa. Hanggat buhay, may pag-asa. Amen? Huwag niyong entertain lahat ng sinasabi o ini-input ng kalaban sa inyong isip kasi kayang-kayang gumawa ng kapamaraanan ang Panginoon. Amen? Amen. Glory to God din kasi madami ang nagse-celebrate nitong April. Marami sino ba ang nag-birthday nitong April? Baka naman. Ang dami. Nakita ko sa Facebook nandito, happy birthday po sa inyong lahat. At alam ko, this April din, marami nag-celebrate ng anniversary. Number 1 itong church natin. Pangilang year na po? Sino po yung nandito ng anniversary? Pakitaas po ang kamay. Ayun, hindi lahat naka-attend. Bakit? So, 27 years. Grabe, no? Ginawa ng Panginoon. From 27 years, yung iba dun sa amin, baby pa, bata pa. Ngayon, dalaga na. Yung dati, wala pang asawa, di ba? Singles. Ngayon, 3 na ang anak. Sino yun? Oo, di ba? Talagang pala anakin. Yung dati walang anak, nagkakaanak. Hindi ba si Marvin? Oh, praise God. So, ibig sabihin, grabe, over the years, ang daming ginagawa ang Panginoon sa atin. At alam ko, marami din nagse-celebrate ng anniversary sa kanila. Si Jen yata, tsaka si Mick, happy anniversary! Oo. Pang ilang years na ba? Wala ba sila dito? Oo, ayan. Happy anniversary. At alam ko na yung mga iba pa dito na nagse-celebrate kasi nakagraduate na sila. Tama ba? May ibang nakagraduate. Dami dito may honors. Ang tatalino ng taga-Rema. Dalaga naman nung nakita ko, with high honors. Ay, di ba? Manang-mana sa tatay ba o sa nanay? Okay, according to study, syempre pinag-aralan natin yan. Sa nanay. Totoo yan. Lalo na yung mga unang anak, ang talino sa nanay. Pero ang looks sa tatay. Totoo ba yon? Tanggap nyo na. Syempre mauna ang Mother's Day bago Father's Day, kaya kami nauna. So ang dami, di ba? Sabihin nyo nga, glory to God. Kasi ang dami nating answered prayers. Marami dito, alam ko, pinagaling ng Panginoon. Pinoteksyon na ng Panginoon. Yung patotoo lang ni Blanca, ang dami palang kaganapan. Isang linggo lang ba nangyari yun? Baka kulang pa, di ba? Ang daming proteksyon, ang daming answered prayers, at ang daming biyaya ni God. So dapat, ang lagi natin sinasabi kay God, hallelujah, glory to you, O Jesus. Amen? Kasi marami tayong dapat pwede ko bang hiramin yung ano bang tawag doon? Pindutan. Clicker, ayan. Thank you kapatid. Sige po, next na. Kasi ang dami ko itong sinasabi. Okay, we are now, since January, nagdi-discuss tayo about the book of Romans. Thank you. Okay, natatanda. Umay na ba kayo sa book of Romans? Maging totoo lang tayo. Bawal magsinungaling dito sa church. Umay. Sige, thank you. Kasi pawisin tayo eh. Thank you Okay, since January, ngayon April na, Book of Romans. Pero kakatapos lang natin ng chapter 6. Alam niyo ba kung hanggang ilang chapter ang Romans? Nako, hindi alam, hindi nagbabasa. Sino nagdi-devotion ng Romans? Hanggang ilang chapter? Di ba may kanta ngayon? Romans 16, 19 says. So hanggang Romans 16, chapter 16. Dapat yung mga kinakanta natin dito, sinasaulo nyo rin kasi naka-attach yan sa Bible, okay? Ngayon, ang Romans kasi, this is one of the most deep revelation about the gospel and salvation. Kung gusto niyo yung maintindihan,
yung salvation, gospel, grace ni God, bakit tayo sinave ni God, at ano ang mga ways bakit tayo kailangang masave, Book of Romans yun. And Romans ang audience niyan ay Gentiles. Gentiles, yun yung mga hindi Israelites. Israelites ba kayo? O, hindi tayo Israelite. Spiritually, yes. Once you receive Jesus as your personal Lord and Savior. Diba? By faith, we are saved. Diba? Pero kung hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus as your Lord and Savior, then we are all Gentiles. So kapag Gentiles ka, ito ang pinakamagandang book na dapat nyong basahin para magkaroon kayo ng deep revelation about the gospel of God. So sabi nga dyan, deep gospel, equivalent to deep impact. Kapag mas maraming revelation, first hand kayong nakukuha sa Panginoon, mas matindi yung gagawin na revelation ni God that will change your life forever. Kasi ang tao, kahit anong sabihin sa inyo, even sa Bible study, kapag merong nakatanim na dyan sa isip, hindi siya magbabago eh. Pero pag si God ang nagsalita sa buhay nyo, wala kayong magagawa. Amen? Susunod kayo kasi hihipuin niya yung pinakamalalim nyo na innermost being of your heart to change you. May gusto ba kayong baguhin sa buhay ninyo? Amen. Lahat tayo ay binabago. Araw-araw ng Panginoon. So last week, kay Pastora Mabel, na tinapos na niya yung Romans 6, which taught us that we have died to sin. So dapat, if you are a Christian, dapat patay na yung kasalanan sa atin. Amen. So now, we will start to discuss about Romans 7, which teaches us that we have also died to the law. Ayan, medyo kailangan ko po makinig kayong mabuti kasi idadissect natin yung first half ng Romans 7, 1 to 6. Medyo malalim to, so kailangan ko po, kung inaantok po kayo, wag po kayong matulog. Okay? Kasi masasayang snatch ng devil yung revelation na dapat sa inyo. Okay? Itatry po natin na maipaliwanag in the way na maiintindihan natin, syempre si God na magbibigay ng revelation, pero na bakit kailangan, dahil namatay tayo sa kasalanan, bakit kailangan mamatay din sa law? Ano ba sa Tagalog ng law? Batas. May batas ba ang Panginoon? Meron, di ba? So, bago natin dumating yon, i-discuss muna natin ano ba yung law. Sana mabasa nyo. Nababasa nyo ba? Okay. Sabi dito, what is the law in the Bible? Kasi lalo na sa Old Testament, ang dami nyong makikita na word, the law of God. Diba? Ano bang ibig sabihin yung the law of God? The law of God initially refers to the commandments, statutes, and instructions given by God to the Israelites through Moses in the first 5 books of the Bible, which is called the Torah. Ano po yung first 5 books ng Bible? Isa-isayin po natin. Number 1, Genesis. Number 2, Exodus. Number 3, Leviticus. Number 3, and number 5, Deuteronomy. Lahat po yun, ang tawag po doon, Torah. Okay, binigay po siya kay Moses. During that time, ang pinaka-leader, si Moses. Siya yung tinawag para mag-lead sa Israelites going to the promised land. Yun ang preparation. Pero, di ba, si Moses hindi nakapasok, hindi siya naka-enter sa promised land. Those people lang na nag-obey kay God ang nakapasok doon. At then, dahil hindi nakapasok si Moses, ang nag-lead noon going to the promised land, sino po? Si Joshua. Kaya ang next po doon is the book of Joshua. Nagbabasa po ba tayo? Kailangan alam niyo po ito. Okay? So, lahat ng commandments, especially kapag binasa niyo Exodus, Leviticus, lalo na yon, Numbers, ang daming dapat na commandments kung paano yung way na i-worship si God. Okay? At kung sobrang dami, dapat sa ulo mo yon. Kasi isa lang doon ang hindi mo magawa, mamamatay ka. Ang dami po sa Bible, sa Old Testament, kineri niya natalisod lang, namatay. Kasalanan niya ba yun? Nabasa niya ba yun? Yung Ark of the Covenant, tinadala niya yung gano'n, yung going to the Ark of the Covenant nung kay David. Kaso lang yung tao, natalisod. So nahawakan niya yung Ark of the Covenant. Namatay siya instantly. Nung binabasa ko yun, syempre hindi pa ako malalim noon. Sabi ko, parang Lord, unfair naman yata yun. Siya na nga yung nagsiserve sa'yo. Going there, inaasya niya na dala-dala niya yung Ark of the Covenant, the presence of God during that time, para dun sa isang place. And then, syempre, natalisod siya. Kasalanan niya bang matalisod? Tapos namatay. But then, God is so holy.
Hindi, kung ikaw ay makasalanan, you cannot see and touch God with your own self. Amen? Dahil hindi naman siya nagpalinis during that time, at madaming ang laws na dapat na gawin, cleansing laws, etc., etc., bago niya hawakan at makapunta sa Holy of Holies, hindi niya nagawa yun, then kailangan kang mamatay. See? Gets niyo na? And that is the law. Sobrang strict. Gets niyo po ba? Gusto niyo pa mabuhay sa law? Ayaw natin yan, di ba? The law refers back to that old situation when people looked at obedience to the commandments as the way of acceptance with God. Kaya yung ginagawa ng mga unang panahon, para ma-accept ako ni God, kailangan meron akong gawin. Magpatay muna, kailangan mag-offer muna, kailangan i-cleanse ko muna for 7 days. Ang dami. Ano yan? Process. Ang daming procedures na kailangan mong sa uluhin, alamin. Okay? Parang yung buhay mo, nakasentro na kung paano mo ipiplease si God. Gets niyo po ba? And it's so hard to please God. Kasi kahit anong gawin natin, hindi natin kayang pantayan yung kanyang holiness. Because nung nagkasala si Adan, ang seed na nanalaitay, dun sa bloodline, lahat nung kay Adan, is makasalanan na. So automatically, pag lumitaw ang isang tao, kahit hindi pa siya nagsasalita, meron na siyang kasalanan. Gets niyo po? Dahil yung original sin nanggaling dun sa puno, which is si Adan. Lahat tayo nanggaling sa seed ni Adan. Amen? Naniniwala po ba kayo? Wala po dito ang nanggaling sa unggoy. Okay? Di ba sa science, yun ang pinag-aaralan? We are not believing that. We are believing through the Word of God. Amen? Para alam ko na gising kayo, say amen. Ayan, gising. Okay. Number 3, it defines God's holy standards of living, worship, and relationship. May standard kasi si God eh. Sabi niya, I am holy, so I expect you that you people should be holy as well. At yung holiness na yun is yung standard ni God is sobrang taas. Kung hindi dumating si Jesus Christ, walang makakapunta sa langit. Totoo po yan. Lahat po tayo automatic impyerno. But God made a way. Okay? Sabi dito, so the purpose of the law is to reveal sin and show the need for a Savior. Kasi kahit anong gawin natin na i-follow, i-please si God through that obedience processes, hindi po tayo makakapunta sa langit without the grace of God and without the blood of Jesus na dumanak para sa ating lahat. Amen. So, its purpose is to reveal sin and show the need for a Savior rather than provide a way to earn salvation. So, the law will not save you. Only Jesus Christ can save you. Amen? So, kaya lagi po nating isipin, nire-redirect po natin yung isip natin na hindi po dapat tayo mabuhay sa law, which is dapat mabuhay tayo through the grace of God. Yun ang i-dissect natin ngayon. Okay lang po ba sa inyo? Ayan, medyo mahaba to. And the law applies to all. Kilala niyo po ba to? Patay na to eh. Si Mayor, Alfredo Lim, dati siyang mayor ng Manila. Nung mayor siya, madaming pagbabago. Kasi ang sabi niya, the law applies to all. Otherwise, none at all. Kahit ano pa yung position mo, kahit sino ka pa, yung law nag-a-apply para sa lahat. Mahirap, mayaman, etc. May ngipin o wala, it applies to all, di ba? Kasi kung hindi mo in-apply, parang walang law. So, kailangan natin ng law para magkaroon tayo ng order. Amen? Amen. So, ang sabi doon, dahil nga it applies to all, so, dahil strict ang standard ni God, sabi ni James 2:10, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Sinunod mo lahat, 10 commandments. Okay, sa ulo niyo ba yung 10 commandments? Number 1, lalong-lalo na, ang madalas, honor the Lord with all, honor and love the Lord with all your heart. Worship only one God. Diba? Sabi na, because I am a jealous God. Hindi natin nasusunod yun araw-araw. Alam mo yung minsan pagsabi lang natin, ay Diyos ko, abomination yun. Sa unang panahon kay God. Yung pag-express mo, because the name of God is so holy. Hindi siya basta-basta sinasabi nang walang kapararakan. Amen. Kasi it's so holy. Parang binabastos mo yung pangalan ng Diyos. Kung nanonood kayo ng mga movies, lalo na sa English, parang naging expression na lang, hey, Christ. Parang ganun eh. Parang naging, iba parang naging pa siya, yung parang naging mura. Imagine that.
if you are doing that at ginagawa nyo rin yung ginagawa ng world, you're not honoring the Lord at all. And you are breaking the number one commandment of God. At pag na-break mo yung isa, as if na-break mo yung lahat. So therefore, disqualified ka na. Kahit ang galing mo, sinunod mo yung lahat, pero meron ka lang doon na hindi pumasa sa Panginoon, automatic hindi ka makakapunta sa langit. Automatic hindi ka makakapunta sa Holy of Holies. Amen. So therefore, God made a way. Kasi alam ni God, kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo papasa sa kanyang standard. Okay? So ito yung nakita ko na pinakamagandang illustration. Okay? The law, binigay siya kay Moses. Saan yan? Binigay sa Mount Sinai. Okay. Nung pumunta kami doon, malaki siya, hindi siya isang bundok lang ha. It's a series of, di ba, ano ba to? Maraming bundok. So doon sa bundok na yun, na madami, hindi namin alam kung saan specific na bundok doon nagpakita na encounter ni Moses si God. Pero kapag pumunta ka doon sa, sa baba pa lang, mafe-feel mo na yung presence ni God. Alam mo yun, yung parang kahit ang tagal-tagal na niyang nangyari, it's so holy na pagdating mo doon, you cannot express, pero naiiyak ka na lang. Pag naalala ko nga yung moment na yun, nakakaiyak kasi hindi lahat ng tao experience at nakaka-encounter noon. Imagine nakapatungtong ka lang, what more pag si God nakausap mo? Ano na lang baka mahimatay ka na lang talaga. Hindi ka na, iyak ka na lang talaga. Wala ka nang masasabi. Kundi parang marirealize mo na you are too small for a big, big God. Naintindihan niyo ba ako? Anyway, so ito yon. So the law given to Moses, ito yung pinaka-popular is the 10 Commandments. Amen. At yun ang binigay kay Moses at dinidemand niya na lahat ng 10 commandments na yon ay sundin ng mga Israelites. Imagine nyo, di ba, na kung binasa nyo yung book, yung first book, nung sila ay nag-Exodus, di ba, pinalaya na sila sa Egypt. Nakuha nila lahat ng kayamanan ng Egypt. Pagdating nila doon, sabi doon sa Red Sea, nangingi sila ng tulong kay God, saan kami pupunta? Kasi ito na yung dead end eh. But God made a way. Kung akala mo dead end, hindi dead end kay God yun. Ang ginawa niya, through Moses, through the staff, ginano niya at nahati ang Red Sea. Kayang-kayang ulit ni God hatiin, biyakin, kung ano yung hindi mabiyak-biyak sa buhay mo. Totoo po yan. God is a miraculous God. Wag mo siyang mamaliitin. And then, lahat ng Israelites, nakadaan doon sa gitna ng Red Sea na dry, di ba? Pagdating doon, anong ina-expect? Di ba dapat mag-worship siya sa Panginoon? Di ba? Tama lahat? Anong nangyari? Sinabi kay Moses na, akit ka, bibigyan ko sa iyo yung 10 Commandments. For 40 days and 40 nights, nag-fasting. At yung mga naiwan sa baba, imbis na wait and see the presence of God, anong ginawa nila? Gumawa sila ng idol. Okay? Natatandaan niyo ba yung kwento? Yung akin na, lahat ng golds ninyo. Tapos mag-create tayo ng golden guya. Ano ba sa Tagalog guya? Golden calf, di ba? Tapos, yung nakita nila na parang na-form na siya, yun ang winworship nila. Pero during that time, wala pang law. So, akala nila, yun yung tama. Na kapag meron silang titignan ng isang object, as if that object will go to God. Gets nyo ba? Okay? So, hindi po yun ang kapamaraanan ng Panginoon. At madami sa atin, even now, kapag hindi natin nakikita yung works ni God, gumagawa tayo ng sarili nating idols. Alamin niyo po sa sarili niyo kung ano yung idols na yan na kailangang bakbakin. Kaya hindi po makakilos ang grace ni God sa buhay ninyo. Amen? So dahil alam ni God na hindi natin magagawa lahat ng ito, gumawa siya ng way, and that is the grace. Who is grace? Madalas tinatanong ni Zoe, ano ba yung grace? Kasi parang paulit-ulit sinasabi, what is grace? Kahit na sinabi mo yung definition, ano yung grace? Sabi natin, it's unmerited favor. Yung hindi mo dapat pinagtrabahuan, pero binigay sa'yo. Pero kahit anong sabihin mong definition, parang hindi nagsisink in. Ano yung grasya? Sige nga, i-define nyo. Alam mo, one way to define it, grace is Jesus. Yun lang, that's simple. Grace is Jesus. If you have Jesus, you have the overflowing grace of God. Ano yung grace na yon? Na ginawa niya na ang lahat for you. Wala ka nang kailangang gawin. It is already done. It has been completed. Tetelestai. Amen?
What God demanded na hindi natin kaya, God provided. Biruin mo yun, hindi siya ang nagbigay ng commands, pero dahil hindi natin kaya, siya pa rin ang gumawa ng way para for you to do it, para empower you to do it, kasi hindi mo kaya, through Jesus Christ. Gets nyo po? Mas malinaw. So marami ngayon na nagtatanong, okay, sabi nyo po, sister, if we are saved by grace and not by law, what is now our relationship to the law? Eh, we are saved by grace pala eh. Kailangan pa ba sundin yung law? Kasi meron ng grace? Ano pong sagot? Yes. Okay? The law is still there because it still acts as a guide for standard of living and order. Without the law, may chaos sa atin. Wala tayong moral compass or framework for acceptable behavior. Kasi hindi natin alam yung right from wrong. At yung nagdi-define nun is the law. Huwag tatawid kasi nakamamatay. Pero bakit marami pa rin tumatawid? Diba? Ha? Kasi hindi sila namatay nung tumawid. Subukan nyo ulit tumawid. Makakaisa kayo talaga. Talaga magiging storya na lang kayo, headline kayo bukas. Oo, diba? Yun yung guide. Kailangan kasi, lalo na ngayon, wala naman sa kontrata ko yan eh. Bakit ko yan gagawin? Diba? Yung mga ganyan lang. Bakit kailangan kong gawin ito? Sinasabi ba yan? Maraming pilosopong ganun. So, para mawala yung pilosopo, ito na yun. Kailangan natin ng law for order. Para malaman natin yung right from wrong. Kasi kung tayo lang, sarili nating pamantayan, eh baka papalaot na yung yung behavioral compass. Pero ang dapat na standard is the compass coming from the Word of God. Kaya merong law. Amen. Gets nyo na. Pero dahil nga hindi natin kayang gawin lahat ng law na yan. Diba sinabi kanina, isa lang hindi mo magawa, disqualified ka na. So doon pumapasok yung grace para hindi ka ma-disqualify. Amen. The grace of God is the power to live a holy life through Christ. On your own, on our own, hindi natin kayang mabuhay on our, holy. Sa sarili nating kakayahan. Talagang mag-fail tayo. But through Jesus, di ba, I can do all things through Christ who strengthen me. Kung minsan nadi-discourage ka, si God ang magpapatibay sa'yo. Lahat ng kasagutan mo sa buhay, si Jesus Christ yun. If you receive Him. That's why we keep commandments because we are saved. Not to be saved. Anong ibig sabihin nun? Ginagawa natin at ino-obey natin yung commandments ni God dahil tayo'y ligtas na. Para hindi tayo bumalik sa dating buhay natin at ma-disqualify tayo. Amen? When we receive Jesus as our personal Lord and Savior, automatic yon. Diretso tayo sa langit. Katulad ng in-example kanina ni Bobert, di ba? Na yung isang, sino yun? Nung bata kasi ako, Hestas, Barabas. Wala namang pangalan. Yung yung katabi niya, di ba? He received Jesus. Sabi ni Jesus, sige, you will be with me in paradise. The only way is accept Jesus. Hindi yung basta joke-joke ang acceptance lang ha. Sige, parang nagmumble ka lang. Kasi nakikita rin yun ni God kung hindi ka serious. Sa panahon ngayon, parang fad na nga yung pagiging Christian eh. Christian ka? Ay, Christian din ako. Yung parang kulto na lang na, Christian tayo, sama-sama. But Lord, tandaan nyo sabi sa Bible, not all people who says, Lord, 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 will be saved. Only those people who know God and obey God. Dalawa siya. Who know? Kasi kung alam mo, mag-obey ka. Diba? You know the commandments. And because you are saved, you will do it out of the grace of God. So yung superpower mo, nanggagaling kay Jesus. Hindi galing sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yun para ma-save ka. Kailangan magpako din ako sa krus o kaya yung anong tawag doon? Penitensya din. Kailangan may dumanak din na dugo. Baka ibang dugo yan. Baka monthly period yan. Diba? Kung ganun pagdanak ng dugo, di sana ang lahat ng babae saved na. Every month, dumadanak kami ng dugo. Diba? Pero, hindi ganun eh. Ang sabi ng Bible, only Jesus can save you. Amen. So, clear ba tayo?
Intro pa lang yun. The law never meant to save you. Ito yung tatandaan. Kung meron kayong, wag niyong kakalimutan to. The law never meant to save us. Only Christ can do that. Kahit anong gawin yung pag-follow dun sa law, kasi na-define na natin yung law, hindi yan na magpapasave sa'yo. Kung di mo, kahit finalo mo siya, kung wala sa'yo ang Panginoon, hindi siya. It's just a religious act. At yun ang kahibaan natin sa iba. Kasi tayo, we follow based on our relationship with Jesus. Not because of the law. Clear? Amen. So therefore, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Di pa lang tayo mag-start. Ang dami ko nang sinabi, di ba? Intro pa lang yun para maintindihan niyo siya. So dahil natapos tayo sa chapter 6, nandito tayo sa chapter 7. So dead to sin. Now, bakit sinabi na kailangan maging dead din daw tayo to the law? Okay? So our scripture is all about Romans 7 verse 1 to 6. Pwede mong pakibasa habang umiinom ako. 1, 2, 3, go! Okay, sorry. Next na pala. But whence the other is released from the law of. So then, if a wife is joined to, while still married, but if her, and may marry another man without being charged with adultery. The same principle applies to your relationship with God. For you died to your first husband, the law, by being co-crucified with the body of the Messiah. Messiah is Jesus Christ. So, you are now free to marry the one who was raised from the dead, so that you may now bear spiritual. Amen. When we were merely living, the law, through defining sin, actually awakened sinful desires within us, which resulted in bearing the fruit. But now that we have been fully released from the power of the law, we are dead to what once controlled us. And our lives are no longer motivated by the obsolete way of the following the written code, so that now we may serve God by living in the freshness of a new life in the power of the Holy Spirit. Amen. Diba? That's the goal. That we may serve God by living in the everyday freshness of a new grace based on Lamentations 3:23. They are new every morning. Of a new life in the power of the Holy Spirit. Every day is a new life with God. Amen? Okay, so i-dissect po natin isa-isa yan. What are the key insights and implications ng Romans 7:1 to 6? Number 1, the law has authority only over the living. Ibig sabihin, gumagana lang ang law kapag ikaw ay buhay. Pag ikaw ay patay, lahat ng obligations, cut na po yun. Okay? Sabi sa Romans 7:1, yung binasa natin kanina, patanong siya eh. Don't you know? Hindi mo ba alam that when a person dies, kapag namatay na siya, it ends his obligation to the law? So parang ito rin po yun eh. Parang may kilala po ako. Nangutang siya sa bangko. Parang di ko alam kung amount. Sabihin na natin yung amount yun is 100,000. Okay. After 3 months, binabayaran niyo yun monthly. After 3 months, namatay po yung umutang. Ano pong gagawin nun? Yung utang ba pwedeng ipasa dun sa asawa? O dapat singilin lang siya kung sino yung may utang? Sagot po. Oh, okay? Kung sino yung may utang, siya ang kailangang magbayad. Okay? Kung namatay yung nagkakautang, automatic, null and void na yung utang. Ganun po yun. Hindi pwedeng singilin ng kahit ni sino sa batas po natin habulin, nanay, tatay, anak, ganyan, para makuha yung dahil utang nung namatay. Wala po yun. So, ganun po yun. Kapag namatay ka, lahat ng obligation mo, cut off. As if wala. Null and void. Okay? So, ganun din po tayo. Death changes everything, especially
relationships, and obligations. Pag may namatay, halimbawa namatay yung asawa mo, definitely magbabago ang iyong status from married to widow. Dati kasi wala pang widow, pero single. Kaya ano ka pa ngayon? Oo, single na ako ngayon kasi patay na siya. Di ba? Parang proud ka pang namatay siya eh. Di ba? Pero nagbabago, di ba? Yung relationship and status mo, and therefore, nagbabago din yung obligation. So, kapag, wala na siya. So, therefore, lahat ng obligation ng being a married couple, di ba kapag kinakasal po, yung lahat ng kinasal, pumirma po ba kayo ng marriage contract? Pag wala kayong pinirmang marriage contract, baka hindi kayo kasal. Maraming mga kilala po ngayon, especially nung kinasal sila based on, ano ba to? Rituals. Ayan, nagkaroon ng celebration. Pero, tama, sila, pumirma ng contract. Pero hindi pinasa sa munisipyo. Therefore, hindi sila registered, hindi sila kasal. Null and void. So, siguraduhin nyo yung pinirmahan nyo, naipasa ba, Brother Gene, yung sa akin? Hindi ko na-check eh. Pinapasa po kasi nakakuha ko ng nakakuha ko sa, tawag to? PSA, na ako'y married na. Oo, ayan. So, totoo po yun. So, kapag po, check niyo yung kontrata niyo kung ganyan. So, lahat ng, hanggat ikaw, di ba sabi din sa marriage vow, through sickness and in health, till death do us part. So, ang ating obligation is hanggat tayo ay nabubuhay in a lifetime. Kaya hindi pwedeng, I love you forever and ever. Kaya yung totoo yung sinasabi ng iba, walang forever. Maghihiwalay din kayo. Yung mga bitter, di ba? Lalo na pag, February 14, walang forever. Tama naman. Di ba? Kasi, until lifetime lang. Ang forever natin si Jesus. Amen? So, ang obligation natin sa asawa natin hanggat siya ay buhay. Pero sabi, sister, paano kapag buhay na patay? Siguro kapag ganun, magsabi na lang kayo sa pastora ninyo. Hindi ko alam ang sagot. Kung yung asawa niya ay mukhang buhay na patay. O diba? Baka kailangan natin ipag-pray para mabuhay yung kanyang spirit. Amen. But ang sinasabi natin dito, death changes everything. Relationship, status, and even obligation. Kaya sinasabi po doon na, mini-mirror, parang nagkaroon ng analogy na ginawa ni Paul na kung ikaw ay married couple, you are bound to the law of the land and to the law of God. Okay? So, ino-honor po yan ng Lord. Pero kapag siya ipatay na, therefore, you are free from any form of roles and responsibility of being a married person. Amen. Same thing with us, with our relationship with God. Sabi sa 1 Corinthians 7:39, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. Dapat daw, pareho, same belief, only in the Lord, same relationship in the Lord. So, do not yoke with the unbelievers. Mahirap po, alam niyo po kapag meron po tayong, yung Christian ka na, tapos nakipag-yoke ka sa unbeliever, hindi po kayo ang savior. Si God po ang pwedeng lang na mag-save o mag-change dun sa tao na yun. Kasi minsan iniisip natin, baka, maaya ko siya, di ba? Para ma-impluensyahan ko siya. Wala pong ganun. Huwag niyo pong ilagay sa kamay ninyo ang way ng Panginoon. More or less, sinasabi na do not yoke with the unbeliever. Kasi imbis na imaakay mo siya, baka ikaw ang maakay. Kasi it's so sarap kung ano ang meron sa world. Ang sarap-sarap ng world. Wala kang masyadong pressure. Go ka lang kung anong popular. Go. Lalo na yun ang gustong-gusto ng flesh. And we have to control that kasi iba ang buhay ng Kristiyano na aligned with the Word of God versus dun sa Kristiyano na aligned to the Word of the world. Amen. Be careful. Number 2, we died to the law through Christ. Bakit po? So my dear brothers and sisters, the same principle applies to your relationship with God. Kung anong principle natin sa marriage natin dito sa lupa, same principle natin in our spiritual marriage with Jesus. When you accept Jesus as your Savior, okay, automatic yun. Savior, we need a Savior to save us from hell going to heaven. Ang pinaka nahihirapan kasi tayo is the Lordship. At yung Lordship, kailangan consistently, ginagawa po yan every day. Yung Lordship kasi is surrendering your life to God.
mahirap po mag-surrender, lalo na kung punong-puno po tayo ng pride. Number one, ang pinaka-sin ni Satanas is pride. Okay? So i-check niyo yung heart niyo. May pride ba tayo? Kaya hindi masyadong kumikilos o mabagal yung kilos ni God? Kasi baka tayo yung nagsasakal dun sa way ni God sa buhay natin. Same principle applies to your relationship with God. For you died to your first husband. When you receive Jesus as your personal Lord and Savior, namatay na, nawasak na, null and void ang inyong covenant dun sa law. You are now entering to a new covenant which is the grace of God. Who is the grace? Jesus. Clear po dinadissect natin. So, kapag ikaw po ay you accept Jesus, you are now being crucified with the body of Jesus. So ano po bang nangyari kay God sa atin, di ba? Bakit siya naging Savior? Kinuha niya lahat ng kasalanan natin, dumanak ang banal na dugo na walang kasalanan, di ba? Nilinis niya tayo, we have been forgiven, we have been cleansed, we have been justified. Amen. Di ba yun ang pinag-aaralan natin? So therefore, hindi yung mga ways na yon na dapat ginawa mo, ginawa na niya in your behalf. Clear po. So hindi mo na kailangan gawin. Ang dapat mo lang gawin is acknowledge kung ano yung ginawa niya for you. How do you acknowledge that? Believe and accept Him, and then isabuhay mo yung kanyang ginawa. Kung siya ay namatay, dapat namatay na rin yung flesh. Kasi kung kaya ni Jesus, kaya mo din. If you have Jesus, you have everything. Clear po tayo. So same principle, di ba? When Christ died, we died with Him spiritually. Ibig sabihin, namatay na yung old self. We are new creation. Behold, the new has come. Di ba? Hindi tayo refurbish, yung parang cellphone na nasira, tapos ginawa lang. No. When we receive Jesus, para tayong as if brand new cellphone, fully paid. Ganun po siya. Paid in full. Hindi siya monthly basis. Hindi po ganun. Isang danak ng dugo, binigay niya na full. Wala ka nang gagawin. It's just to accept it. Kaya nga siya gift eh. Kasi wala kang ginawa. Ginawa niya na para sa'yo in your behalf. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo siya. At hirap na hirap yung tao na tanggapin kasi parang, yun lang. Gagawin ko lang yun, tatanggapin ko lang. O sige, tinanggap ko. How do you prove now na tinanggap mo si Jesus? By a changed life. So kung hindi nagbabago yung buhay mo, i-assess mo yung life natin, mga kapatid. Baka hindi mo siya talaga truly tinanggap. Sinabi mo lang siya, pero hindi siya pumasok sa puso. Kasi ang totoong tinatanggap ang si Jesus, nagbabago yung buhay. Hindi agad, pero unti-unti, binabago tayo ni God araw-araw. Amen. Amen. So sabi pa sa Romans 6:8, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Di ba si God namatay? After 3 days, nabuhay na uli. Di ba? Na-resurrect siya. He overcome everything, every stronghold na ginawa ng kalaban sa atin. Same thing with us. Because dahil nakakabit tayo doon kay God, kung anong ginawa niya, nandun tayo, sunod tayo, nakakabit tayo doon. Same power na meron si Jesus Christ is same power na meron din tayo. Lahat ng patay sa buhay natin, pwede nating buhayin after 3 days. Hindi, agad-agad, immediately yan. Di ba? Immediately yan. So, yun ang sinasabi na we die and we also live in Him. Okay? So, Romans 7 verse 4. So, you are now free to marry. Di ba? Namatay na nga yung law. So, dahil namatay na siya, ano ka na ulit? Single ka na, widow. So, kapag nawala na yung old, pwede na ka ulit mag-asawa. Di ba? Brother Ayan, pwede ka na ulit mag-asawa. Ay, baka maulan ka. Joke lang ha. Sister Tina, Sister, friends tayo. Oo, yan ha. So you are now free to marry another. The one who was raised from the dead so that you may now bear spiritual fruit for God. Kung dati naka-attach ka dun sa law, dahil tinanggap mo na siya, umalis ka na dun, iba na ngayon yung attachment mo. Bagong marriage contract. At ano yung bagong marriage contract? Kay Jesus Christ. At only kay Jesus,
magkakaroon ka lang ng fruit of the Spirit. Kasi hindi mo kaya yon on your own. Yung bagong seed, bakit magkakaroon ng, pag nagkaroon ng fruit, ibig sabihin may seed. Saan nanggagaling yung seed? Kay Jesus. Through the power of the Holy Spirit. What are the fruit of the Spirit? Holy Spirit, produce in me the fruit of love, joy, peace, and patience, goodness, kindness, and faithfulness, gentleness, self-control. Ang galing, no? Pang ano yun? Pang Sunday school. Lahat po yun, mapuproduce sa atin, kayang-kaya na natin because of Jesus Christ. Amen? So parang biglang nagtataka yung mga tao, parang ang bait niya ngayon. It's not me, it's Jesus. Amen? Kaya di ba parang sinasabi na, glory to God. Kasi hindi natin kaya eh. Binabalik natin lahat ng glory kay God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang galing talaga ng Lord. Di ba? So, you are either married to the law or you are united to Christ. Hindi pwedeng salawahan. Hindi pwede ang kinakanta mo, sana dalawa ang puso ko. Paano po yun? Sana. Kanta! Brother, bakit alam mo yan? Be careful what you are wishing for, ha? Oo. You are either married to the law or you are united. Mamili ka. It's either mabuhay ka sa law o mabuhay ka sa grace ni God. Kanino kayo? Praise God. Kasi sabi sa Bible, no servant can serve two masters. Kapag hindi kayo makapili, confused kayo. Naglalaban yung there's something in your inner being that's in wrestling, battling every day. Kaya nagkakaroon po tayo ng mental health issues. Hindi kayang i-grasp ng mental health, ng mind natin, yung spiritual battle inside. So dapat i-arrest natin yung spirituality. Ito po yung paniniwala natin as Christian, ha? I-arrest natin yung pagwagian natin in spirit para mag-manifest siya in physical. Amen. Nakalagay din po yan sa Bible. Sabi din sa Revelation, you are neither cold nor hot. May karugtong yan eh. If you are neither cold or hot, or if you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. It's either malamig ka sa Panginoon, or hot na hot ka sa Panginoon. Hindi pwede, minsan malamig, minsan mainit. Depende sa mood. Depende pag sa oras, pag okay lang, pag ganyan. Hindi pwede. Pag alanganin ka, lukewarm ka, the Bible sabi niya, I will spit you out. Ibig sabihin, nakapasok ka na. Ang spit, dinura. Diba? Sorry for the word. Diba? Dinura. Nilabas. Sa iba, sinuka. Diba? Ibig sabihin, nakapasok ka na, nakain ka na, nandun ka na sa body, niluwa ka pa. Parang mas masakit yun. Diba? Na akala mo, qualified ka, hindi pala at the end. Disqualified ka because you are lukewarm. It's neither you are hot or cold. It's either you are doing the word of God and also doing the world. Hindi pwedeng ganun. Mamili ka lang. Amen? You cannot mix old o yung law and new grace system. Kapag po pinaghalo nyo yan, hindi na po gagana yung grace. Why? Kasi kapag nandyan ang law o yung old self mo, commandments na doon ka nag-operate at wala yung grace ni God, hindi siya, the law yun na magsa-stand out. Pero kapag pinili mo yung grace, mamamatay yung law. Pero kapag pinag-mix mo siya, automatic yung law ang mananaig. Kasi yun ang gusto ng flesh. Oh, how will you know? Sabi dito, neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. Instead, they pour new wine into a new wineskins, and both are preserved. New wine is a new spirit, new revelation to you. Wineskin is you. This is the temple of God. Kapag yung bagong revelation pumasok sa old temple, hindi niya kakayanin, magbe-burst siya. See? Yun ang ibig sabihin po nun. That's why, to prepare you to receive the new revelation, the fresh wine, fresh manna from heaven, you have to be a new wineskin. Dapat bago na, binago na, bagong-bago na sa Panginoon. Amen? Amen.
So, ano po yung number 3 na insight po dito? The old life produced death. Bakit daw po? When we were merely living natural lives, the law, ito po yun, the law, dinidefine niya yung sin. It actually awakens sinful desires within us, which resulted in bearing the fruit of death. Imbes na mag-bear ka ng life, ang nagbe-bear sa kanya, consequences. Diba? Ang nagbe-bear sa kanya ay condemnation. Hala, ginawa mo yan, lagot ka. Diba? So, paano? Sinful nature reacts against rules. Automatic yun eh. Yun nga example dito. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Naintindihan nyo ba? Parang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kahit anong gawin kong bait. Mabait naman. Mabait ka ba? Oo, mabait ko. Pero parang di naman. Di ba parang ganun? Kahit na gustong-gusto mo na siya magbago, parang gusto ko nang mag-diet, pero ang sarap kumain. Gusto ko mag-exercise, pero parang mas masarap matulog. Kasi yun yung yun ang automatic na gusto ng flesh. Ngayon, kung hindi malakas ang spirit mo, mas mananaig yung flesh versus your desire of the spirit. Amen. Amen. Example lang to. Ito po yung mga top, laws and regulation na madalas dinidisobey dito sa Philippines. Number 1, traffic laws and regulation. Sino po dito ang totoong sumusunod? Hindi nagbiting na red light kahit kailan. Taas ang kamay. Wala. Brother, minsan nasakay ako sa'yo. Pinaharurot mo. Nagulat ako, brother. Diba? Ilan dito yung sa traffic rules, yung nagmamaneho ang init ng ulo? Itong mga kamote na to. Sino ang kamote? Sino nagbansag ng mga kamote? Bawal mag-serve. Lalo na sa EDSA, di ba? Kung saan merong space, minsan ganun ako, kung saan may space, isisingit. Kahit na yung pang right turn lang, magla-left turn ako. Di ang haba. So, totoo yan, madami. Number 2, drug laws. Hindi ito nagda-drugs. Siyempre, walang aamin. Meron bang addict na sabing, addict ako? Wala! Oh. Diba? So, okay, ito nakakalungkot. Alam niyo po ba yung cybercrime and online sex? Alam niyo po ba ang Philippines? Nag-meeting lang kami last week. Philippines is the number 1 online sex child dito po sa whole APAC. At nasa top 5 po siya in the whole world. Totoo po yan. Kung alam nyo lang, karumal-dumal, grabe yung ginagawa ng mga pedophiles sa mga Pinoy. Nakakaiyak. Kasi, inaabuso nila yung kamangmangan natin, yung kahirapan natin, at yung pangangailangan natin sa pera. Sobra tayong minaliit, ginagawa tayong baboy. Sobra talaga. At even yung minsan sa sobrang, di ba sabi, kapit ng patalim, ang ginagawa, yung mismong parents pa, ang nag-iengganyo. Kasi ang nasa isip niya, hindi naman niya ginagawa yun in physical. Ak-ak lang. Alam niyo ba yung trauma nun na nangyayari sa bata? Yun. Ayoko na mag-dwell kasi sobrang nakakaawa. Sumunod, Data Privacy Act. Ilan dito yung na-scam na? Open-minded ka ba? Yan, meron dyan din, di ba? You win 1,000, blah, blah, blah. Ganyan. Di ba? Apply now, blah, blah, 5,000 monthly, ganyan. Ang dami dyan, di ba? Mag-send ka sa akin ng 5,000, ang tubo sa'yo, 10,000. Meron bang ganon? Madami na ngang naloko. Dahil nga sa Data Privacy Act. Careful kayo sa pagsasign up, ha? Lalo na yung mga, pasign lang po kasi makakakuha kayo ng free card, free MA, free ganito. Lahat ng mga personal information ninyo, nilagay nyo doon, pwede nila yung gamitin to hack your account. O gamitin nila yon para yung name mo, gagawin nila as fraud identity. Meron kang kapangalan. Kaya di ba, ngayon may higpit sa NBI, dati nung Nancy Karingal ako, wala naman akong hit. Nung naging Nancy Salvador ako, may kahit. Sabi ko, sino? Ilan po? Ma'am, 15 po kayo. Normal pala. Ano ba, di ba? 15 daw kaming Nancy Salvador. Yung iba po dito, magnanakaw, rapist? Nancy
Praise God, hindi po ako yan. Balik na lang po kayo after 2 weeks. Makukuha niyo po yung NBI clearance. So, cleared. Paid in full by the praise of God. Grabe talaga. Rape. At ang rape, hindi lang in actual yan. Yung acts of lasciviousness. Yung mga hipo-hipo, pambabastos, ganyan. Ano pa ba? Theft and robbery. Pagnanakaw. Yung hindi nyo pagsoli ng isang bagay is one form of pagnanakaw. Regulation yan. Nanghiram kayo ng libro, balik nyo na, uy. Nanghiram kayo ng damit, balik nyo na kahit hindi na yun kasya sa inyo. Di ba? Murder and homicide. Anong kaibahan ng murder sa homicide? Ang murder, pinagplanuhan. Tama. Yung paglabas mo dito, huwag kang makapunta-punta sa kanto namin, papatayin kita. Di ba? Homicide naman, yung hindi daw na plano. Totoo ba yun? Parang lang. Hindi sinasadya. Yung ba yun? Self-defense? Yung ba yun? Hindi ko alam eh. Part. Sabi ni Cap. Diba? Sabi ni Cap. So, corruption. Nako! Rampant. Alam niyo po ba? Dito sa Southeast Asia, actually sa Asia, ang pinakamataas na gas ay ang Pilipinas. Number 1, palakpakan. Diyos mo. Pumunta ako sa Kyrgyzstan, Kazakhstan, at saka Uzbekistan. Tinignan ko, una kong tinignan, pupunta kami nagpapagas. Pinipicturean ko yung gas. Magkano yung gas kino-convert ko? Alam mo magkano yung gas nila doon? 45 pesos diesel. Pak! Ang diesel 45, ang gas ay nasa 39 pesos converted. Bakit sa amin 145? May plus 100. 139. Ganun. 80 plus na lang ngayon? 90 plus? Praise God, sana lalo pang bumaba. Pero nung during na tayo, grabe. Tapos yung nakita ko sa news, yun nga, tayo ang number 1. Talaga naman, oo. Corruption. Ano nang nangyari sa mga flood control? Alam niyo, kapitbahay namin si Diskaya. Totoo yun. Hindi, kasi nasa news naman siya eh. Nung minsan dumaan kami doon, dahil pulis. Kala ko may welga. Sabi ko, Kuya, anong meron dyan? Ay, nuhuli na po si Diskaya. Ay, praise God! Napa-praise God ako. Oo, syempre, di ba? Praise God. Nandiyan po ba si Mayor Vico nang makamayan ko man lang? Wala po eh. Niyang ganun, Di ba? Corruption. Number 1 din ng Philippines sa Southeast Asia. Environmental and zoning loans. Ano pa ibig sabihin nun? Bawal pong mag-mining. Bawal magtapon ng, yun na lang bawal magtapon ng basura. Sige, tapon. May napahirap ako yung nagdadrive siya sa EDSA, tinapon yung ganito, ano tawag ito? Water bottle. Talagang akala niya basurahan yung EDSA eh. Pak! Buti hindi tumama dun sa windshield ng Dapat inuhuli yun eh. Galit? Diba? May batas pero hindi nahuli. Bakit kaya? Kasi ang bilis yung marurot eh. At meron palang ganito, anti-sing, kita mo, hindi nyo alam. The law applies to all. Otherwise, none at all. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi ko po alam eh. Walang ganun. Walang ganun. Alam mo, meron akong kwento. Dun sa... One time nahuli ako. Paano ba? Sige, kwento ko na. Nung nandun pa ako sa Smart, pauwi na, nagpagas kasi ako. Innova kasi namin, sobrang tinted, sobrang itim. So kahit buksan mo yung ilaw, parang ang dilim-dilim sa labas. Parang ganyan. Nung nagpa-gas ako noon, syempre pinatay mo lahat, yung makina, yung ganito, ganyan. Tapos, nung marurot na ako, ang layo na ng binunan ko, yung oras na yun, yung nagnanakaw yung dilim at saka yung liwanag. So parang alanganin siya, mga alas 6 na, mga ganyan. Hindi ko nabuksan yung mirror, ano ba ito? Ang tawag doon? Light. Oo, yung light. Maya-maya, nandun ako sa, paglapas doon sa, basta papunta ng Pasig, sabi nung, yung pulis. Sabi ko, hindi ako yan. Gumanon siya. Siyempre, dito, galit siya. Siyempre, kinakabahan ako. Sabi ko, Kuya, bakit po? First time kong nahuli. Kasi, law-abiding citizen ako. First time kong nahuli. Kuya, bakit po? Sabi niya ganun, alam mo ba na wala kang kasi alam ko hindi ako betting the red light. Wala. Hindi ako nag-swerve, ganyan. Alam mo ba na wala kang ilaw? Ilaw saan? Sabi niya ganun, ilaw. Maliwanag naman po May ano po bang ilaw ang sinasabi niyo? Ano yan? Ako, binigyan ako nung parang chart. Kapag wala kang ilaw, ang babayaran mo 3,000, tapos ganito, tapos kailangan
absent ka. Hindi ka kaya, uma-absent. Absent ka buong araw, magbabayad ka ng 3,000. Sa dami nung sinabi niya, Be, kahit hindi ako si Judy Ann Santos, napagulgol ako, talagang wala akong tumulo yan, Be. Kanan. Tapos habang sinasabi niya, bakit, sabi nung nabwisit sa akin, bakit ka umiiyak? Kasi po, inuhuli niyo ako. Kasalanan mo nga. Inulit na naman niya kasi ganito. Kuya, nagpagas lang po ako doon. Hindi ko naman po kasalanan na ganyan. May ilaw naman po. Kitang-kita niyo naman yung liwanag. Sabi niya, bakit ka umiiyak? First time ko pong nahuli. Wala na kayo magagawa. Ganyan. Sabi niya, ayoko po umabsent. Ayoko pong magbigay ng lagay. Kasi Kristyano po ako. Nasabi ko pa yun. Ang dami kong iyak. Parang Judy, hindi ko na kung saan nakuha yung script. Ang dami, tapos sabi niya, sige nga, magpakalma ka muna. Dito ka sa gilid. Kalmay mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng binigyan pa ako na advice. Hindi ka pwedeng nagdadrive nang umiiyak ka. Sige, wag mo nang ulitin ulit. Hindi, pagbibigyan kita. Anong secret doon? Dapat umiyak kayo. Alam mo, parang 15 minutes yata ako iyak. Hindi ito OA Tapos, syempre hindi ko ano yung sa dibdib ko na, first time kong nahuli. Tumawag ako kay isa. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Pupuntahan kita. OA din to Nahuli ako. Ha? Bakit? Saan ka nakakulong? Kulong ka agad. Sabi naman, kulong ka agad. Sabi, hindi ako nakakulong. Kinuwento ko, ganyan. Sabi niya, o sige, magbakalma ka muna, ganyan. So, nagblink-blink ako. Ang galing pa, dahil nga umiyak ako, alam mo, 3 silang traffic enforcer. Nag-guide pa, dito. Yan, gano'n, para ako may assistant, dahil umiyak siya, dito. Ginano pa yung traffic, dadaan siya. Ganyan. Ang galing. So, anong secret? Umiyak kayo. So, the law exposes sin but cannot fix it. Diba? Na-expose yun na wala pala akong red light. So, anong dapat doon? Kailangan ko makulong, kailangan ko magbayad. Diba? Pero, hindi yun na-fix na kahit na merong dapat na sundin at kapag hindi mo siya sinunod, automatic may consequence. Amen. But God says, napagod ako, the grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung ikaw, parang hindi mo kaya, doon pumapasok yung grace ni God. It is very sufficient and very timely. Yung mga panahon na parang nahuhuli siya, pero kahit kailan, laging right timing si God. All you have to do is to trust Him and wait for Him to act. Amen? Amen. Ang galing ng Lord. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Grace is your superpower that comes from Jesus Christ to empower you not to sin and live in spirit. Hindi po excuse dahil na binigay yung grace ni God. Pwede na ako okay lang na magkasalanan. Okay lang na gumawa ng kasalanan kasi papatawarin naman ako ni God. Alam mo, yan yung laging normal na ginagawa ng devil to twist the word. Imagine that. Kailangan i-abuse mo yung grace ni God. Ang isang taong Kristiyano, hindi abusado. Umiiyak, pero hindi nagbibigay ng lagay. Di ba? Hindi umaabuso. Di ba? Kasi kung ikaw ay totoong binago na ng Panginoon, hindi mo aabusuhin yung grasya na binigay sa'yo. Grace is free, but it is very costly. Anong cost nun? Yung anak ng Diyos, bumaba dito sa lupa, just for you. Sino ka ba? Para save ni God. Sino ka? Sino tayo? Diba, isipin nyo lang yun. Sino ba tayo para paglaanan ng time, paglaanan ng dugo, para magdanas ng ganun-ganun yung anak niya? God doesn't deserve that. Pero ginawa niya yun because mahal niya tayo. Ayaw niya na nag-iisa sa langit, gusto niya may kasama. Tayong lahat daw yun. Amen? For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Grace is freely given to us, and the truth is the Word of God. Hindi siya pwedeng paghiwalayin.
Pag meron kang truth na nanggagaling sa word, definitely mag-ooperate yung grace para ma-obey mo yung truth sa buhay mo. Amen? At mangyayari lang yon at manggagaling lang yon kay Hesus Kristo. Only Jesus. So number 4, the new life is in the Spirit. But now that we have been fully released from the power of the law, we are dead to what once controlled us. And our lives are no longer motivated by the obsolete way of the following the written code, so that now we may serve God by living in the freshness of a new life in the power of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, rules alone cannot transform the heart, but only by the Spirit. Kahit anong, ganito lang yan eh. Pag nagdidisiplina kayo sa anak ninyo, di ba? Bawal yan hindi yan susundin ng anak nyo. Pero if you establish a relationship with your child, pag sinabi mo yung rules, susundin nila. It's the same thing with our relationship with the Lord. Kahit po, ang daming rules, pero kung wala kayong relationship sa Lord, kay Jesus, hindi natatransform yung heart. So dapat, matransform muna yung heart, magkaroon ng relationship with God, and then you will now able to follow the commandments of God. Amen? It's not the other way around. Clear po ba tayo? Christian life is not about trying harder. It's about living differently through the Spirit. We are here in this world, but out of this world. Gets niyo ba? Nandito tayo sa lupa, pero yung ginagawa natin, hindi ayon sa anong ginagawa ng world. Kakaiba. Kaya parang tayong sa atin, ay, baliw. It's okay. Nasabihin tayong baliw. Yung kabaliwan na yon is according to the Word of God. Unang-una, ang piniplease natin, ang Panginoon, hindi naman ng tao. Amen? So, wag po tayo ma-offend pag sinabi kayong baliw. Siguraduhin nyo lang na talagang hindi kayo baliw, no? Kailangan mabaliw tayo sa Panginoon. Hindi mabaliw kung anong ginagawa ng mundo. Amen? So, in summary, tinatawagan po natin ang worship team, no? In summary, ito po yun. Kung meron kayong, sa dami ng sinabi ko, ito po yung tandaan natin. The old life versus the new life. Bakit kailangan mamatay daw tayo sa old life? Because the old life is the law. Pero binago lang yan dahil dumating ang grace ni God which is si Jesus Christ. Amen? Dati may rules, pero hindi ba mabago ang buhay natin only by the rules, but kailangan merong relationship. Dati ang nangunguna yung flesh, kung anong sinabi ng flesh, pero dahil hindi natin mapagtagumpayan, binigay sa atin ang Holy Spirit to teach us how to do it and to empower us to do it. Amen? Dati, kapag sinusunod natin yung law, ang sunod nun, condemnation, death, guilt. Pero kapag sinunod natin si God, Jesus, ang nagkakaroon, I have come to give you life abundantly. Prosperous life. Sino dito ang pinayaman ng Panginoon? Hindi lang in finances, but in every aspect of their lives. Di ba? Ang dami. Hindi natin ginagawa out of obligation. But ginagawa yon because we have been transformed life. So, hindi tayo pupunta dito sa church kasi obligasyon natin na pumunta dito every Sunday. Required kasi. No, hindi namin kayo nire-require. It's up to you, based on your transformation kay God, kung gusto nyo talagang pumunta dito sa church. Amen? Kasi kahit ano pong aya namin sa inyo, kung hindi po kayo a transform life, hindi po dito sa pilitan. The same thing kapag nag-worship. Meron ba ditong na-transform na kapag nag-worship, all out? Sumigaw, itaas ang kamay, umawit sa Panginoon, magpuri sa Kanya, hindi nahihiya. Sa Panginoon. That's a transformed worship. Pag nag-pray, hindi yung paulit-ulit, but out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, yun ang sinasabi. Minsan nga ang prayer, iyak lang eh. Natry nyo na ba yun? Wala kang nasabi, naiyak ka na lang kasi hindi mo ma-express yung grace na ginawa ni God. Alam mo, habang pinag-aaralan natin itong Romans, mas nagiging madali sa ating intindihin yung gravity ng grace ni God sa atin. Nagiging siyang totoo sa buhay na. Yung parang nagiging practical. Grace pala ni God yun. Kaya pala nakarating ako dito kasi grace pala ni God yun. Hindi pala dahil sa akin, grace pala ni God yun. At yun ang gusto ni God sa atin. Kaya tinanggal niya, inabolish niya, mamatay tayo sa law para magkaroon tayo ng buhay na abundant through that grace which is si Jesus Christ. Clear
Clear po ba tayo doon? Sabi niya, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy them, but to fulfill them. Hindi natin sinasabi na huwag yun ang sundin yung law. Kailangan nga sundin eh. Kailangan niyang sundin. Pero masusunod lang natin yon because of the grace of God. Mafufulfill lang siya because of the grace. And who is the grace? Jesus. Yun ang ibig sabihin. Clear po ba tayo? So ngayon, law versus grace, how do you define your life? How do you live your life? Nag-concentrate ba kayo sa law? O nag-concentrate kayo sa grace? Pakipicturean nyo na po, pag nag-Bible study kayo, ito po yung itanong ninyo sa sarili ninyo, di ba, sa Bible study. Am I living under the old system or by the Spirit? Nagre-rely ba ako sa rules o relationship? Let's assess ourselves, di ba? Am I bearing the fruit that reflects Christ? Meron bang nakikita kahit konti? Kahit pa hindi ba sobrang mayabong, pero unti-unting nakikita. Yung fruit na yon galing sa Panginoon. Nakikita ba? Amen. It's up to you. Okay na po ba? Lipat ko na. Galatians 2:20. Tayo po tayong lahat. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So today, let's recommit ourselves. Kasi baka ngayon, nagkaroon tayo ng new revelation about the grace of God. Diba? I-recommit natin yung buhay natin sa Panginoon. Let's ask the Lord's forgiveness. Kung dati nabuhay pa rin tayo, naging legalistic tayo, daming bawal, daming condemnation, and daming guilt. But the grace of God, I pray, will overflow in each person here. Amen? Let's sing this song and let's